Hanggang matatapos siya. Okay? Sige, sige. Walang mag-interrupt. At para sa akin, nahihirapan talaga ako dito. And, kasi, sa totoo, like sinabi ko sa beginning, sa noon pa, sinabi ko, bago lang ako dito sa Pilipinas. Na yun lang ako nakauwi. At, alam ko naman, mga kaibigan ko doon sa Amerika, marami sila Pilipino. Kadamayan nila, Pilipino sila. But, iba talaga ang lakad ko at lakad ninyo. Para sa akin, culture shock talaga ako sa lahat na nangyayari. Like, para sa akin na bago lahat ito. Hindi ako sanay. Ang akala ko na common sense is na talaga common. Ang akala ko na like lahat na nangyayari sa akin ay para sa akin it's like pang gusto ko lang matulog at magbasa ng libro na walang manggugulo sa akin at tahimik lang ang bahay. Parang nahihirapan pa ako, parang nahihirapan pa mangyari yun para sa akin. At pag magsasalita ako, alam ko minsan nasasaktan kayo, but ganun ang turo sa akin ng magulang ko eh. Ganun din ang turo sa mga kaibigan ko at mga pamilya nila. Ganun talaga sila sa Amerika pag magsasalita. Diretsuhan talaga. Alam ko na minsan pag nagsasalita ako na nasasaktan ng mga kaluban ninyo kasi parang masakit ako magsalita. At hindi ko tinatago ang emotion ko. Diretso lang talaga ako. Pang meron akong gusto sa buhay ko, hindi talaga ako hihingi sa tao. Kasi ako nahihiya ako humingi. Ako ay gagawa talaga ako ng paraan para makuha ko ang gusto ko sa buhay ko. Alam ko ganun din ang mga tao dito. Iba-ibang tao ganun din. Ano pa? Ako, like, I'm trying, gusto ko talaga, like, to, hindi para, like, para sa akin na pumasok ako dito sa bahay. Para sa inyo, like, alam ko, kunti kayo ay gusto ninyong manalo. Gusto ninyo makuha talagang, yung lahat na mabigay na, panaluhan or whatever. Para sa akin, hindi naman sa akin yan eh. Like, hindi naman sa akin ay magusto ko manalo. Ay, kinuha ko lang ito kasi sabi na nila, makakauwi ako ng Pilipinas na hindi ko kailangang bayaran. So, sabi ko, wow, okay. Kunin ko nga yan. That sounds good. Sabi nila, oh, you can win. Well, para sa akin, it's not about winning. Para sa akin, mananalo din ako kasi mananalo ako sa inyo. Like, I get to know you guys firsthand. Like, para sa akin, like, it's not, para sa akin, it's like, parang I just get to know you guys. Like, I get to know each and every one of you guys na hindi ako such an outsider. Kasi para sa akin, it's such a culture shock. I don't understand anything you guys do. Gusto ko lang maging tahimik ako. I mean, minsan, like, ayaw ko na lang magsalita kasi, or gusto ko na lang pumasok sa kwarto na matutulog na lang ako kasi baka masadyaan ko pa may sabihin ako na masama or masakit pakinggan at masakit sa inyo. But, ayaw ko naman lumabas na ganun, but ganun talaga ako magsalita at masaktan pa kayo. And yun naman ayaw kong mangyari kasi like sinabi ko sa inyo noon na pang ako mangdadasal, hindi ako nang dadasal para sa sarili ko. Dinadasalan ko you guys, each and every one of you guys. Because to me, you guys are all special. Even though I can't express it the way I want to express it. Yung expression ko is not good. But coming here, ayaw ko sabihin na marami ako natutuan kasi I'll be lying. And I'm not a good liar. I'd rather tell the truth. And so, I didn't really learn a lot, but I learned that I gusto ko magpakisama, but nahihirapan ako magpakisama kasi wala akong natuturuan na nagugustuhan ko. I'm just a simple guy. I'm very simple. And the only thing I miss in my life is my girlfriend and my son. That's it. I don't really miss anything else. So, other than that, I'm just like you guys. I gave up a lot para
pumasok dito, but I'm not trying to become an actor. I'm not trying to become a singer. I'm not trying to become anything. I just want the experience to be with you guys, get to know you guys, to be part of it. Like, oh, I got to hang out with you guys. You guys are awesome. Like, to me, this is cool. Like, different. I don't experience this all the time. So, ako nahihirapan because ay parang kinuha nila ako dito sa lugar ko na kontento na ako, ang dami kong kaibigan, I always have fun. And pinasok nila ako rito where I thought I knew what's going on. But I didn't. And I just got shocked. And the more and more I got shocked, the more and more na I backed up. And the more and more sumakit ang ulo ko. And the more and more parang I was just like, wow, what's going on? And minsan, I speak, magsasalita ako under my breath. Like, sasabihin ko, oh shit, what are they talking about? It's because, hindi ako sanay sa lahat na nangyayari dito sa bahay. At alam ko, pinili lahat tayo individually because iba lahat tayo. And we represent something differently. But we all have strong personalities. Alam ko yun. And I have a hard time with it because hindi na nga ako sanay pumunta. Hindi pa nga ako nakapunta dito. 3 lang ako, umalis kami ng Pilipinas. So, buong buhay ko lumaki ako sa US. And ibang pwesto ng US, hindi lang isa. Yung tatay ko, I say, is a farmer that has cows in Alabama. And my mom is a retired nurse. And I always, pag wala ako dito sa California, pupunta nila ako sa Alabama to the farm. And it's been my family's farm for many generations. So I get to learn other things than just being a city guy. So para sa akin, I've learned a lot and I've tried to, play both sides of the field. And yung pangpunta ko dito, kaya ko, well, kaya ko naman doon eh. At kaya ko naman dito. So, paliwala yung pumuwi ako sa Pilipinas because at least kasama ko ng mga, tunay na dugo ko na Pilipino. Kaya ko to. Well, I'm having a hard time, and I wish you guys would just help me, kasi I'm not used to na marami ako, hindi ako sanay, and I'm having a hard time explaining what I'm trying to say right now. So, ako ay parang nahihirapan na nga ako mag-Tagalog, and sa totoo lang, hindi ako nahihirapan mag-Tagalog dun sa Amerika. Like, mga kaibigan ko, kinakausap ko talaga sa Tagalog, but pinaliwanag din sa akin na minsan pag nagtatagalog ako, masalita ko na pinipili ko, medyo masakit pakinggan. At hindi ko naman iniisip na ganun eh, but ganun naman ako magsalita minsan eh. So, I mean, pabigyan na lang ninyo ako, and pang meron ako ginawa ng masama, I'm sorry, I don't mean to be rude and mean. It's just, ganun talaga ako magsalita. Like, sabi sa akin ni Kuya na maging Pilipino ay kailangan mong matuto na pang meron ka kailangan sabihin, humanap ka ng paraan para pakunti-kunti lang sabihin. Huwag diretso na masasaktan ng tao. But hindi naman ganun ang turo sa akin sa Amerika eh. Iba. Ang lumaki ako na pang meron ako kailangan sabihin sa iyo, sasabihin ko. Hindi ko tataguin. Didiretsuhin ko ang pagsabi para pakialam ko pang nasaktan ka. At least sa looban mo, titibay ka. Here, get stronger. And bukas, you'll be better. Okay na tayo, there's no problem. That's how I mean, I have best friends na sabihin ko sa kanila na sobrang lasing nila sa bahay ko na, sige, gusto niyo maway, away kayo dyan. Then they'll fight. Bukas, best friend na naman sila. But, that's different from here. And I know yung lumaki ako different. And I don't understand. Hindi ako nakakaintindi sa mga ways ninyo dito. And, alam mo, para sa akin, ang puso ko, like sinabi ko kay Kuya long time ago, puso ko talaga dito. And the reason why is because, for me, nasasaktan ako when I see something that I can help or I can fix or I can do whatever I can to help, I will. I just feel like
Kuya said that if ganito ang Pilipino, bigyan mo siya ng task, even though hindi niya alam gagawin niya. For me, it's different. I like to ask questions before I try anything. And I wish that if you guys see me na hindi ko kayo kinakausap or I'm alone, try to make a attempt to talk to me. Kasi ako, I'm comfortable reading a book and not talking to anyone. I'm comfortable na babasa na lang ako, upo na lang ako sa sulok, and papasok na lang ako sa libro at babasahin ko talaga yun at magugustuhan ko talaga yun, word for word talaga ako. And I'm a hawk. I watch people like for every angle. I watch them, and I know I shouldn't do that, but ganun ako pinalaki. So I wish that matulungan ninyo ako doon, and meron naman ako sinabi or meron naman ako ginawa na hindi lang pasensya, but just help me. Don't avoid me. For me, like, sa lahat na akala ko, ganun lang ang tao. Like, I think everyone's that way. But hindi pala kayo lahat ganun. And I feel like I feel like I don't know where I'm at. I'm lost. Like, for me, Christmas, I want to be with everyone I love. I love, two people in my life. And I want to love everybody. And nandito na nga sa bahay ni Kuya, and I want to, gusto ko maging masaya lahat tayo, and I want to be happy with everybody. I want you guys all to, be with me, and, we all be happy, and it's Christmas, share the Christmas joy, and, yung they got born, we should be happy. But instead, I'm very, parang dramatic ako, and I don't like being dramatic because I don't like drama. I don't like that stuff. I stay away from it. Pang meron ako na kaibigan na puro drama na lang, hindi ko na kukusapin yun. Parang iniwasan ko na siya. Parang nakukuha dito, ako naman naging drama kasi hindi ko kayo palagi kasama, but tatakbo ako sa kwarto ko at hindi ko din kayo kakusapin. At parang nag-iisip kayo like, bakit ganyan siya? Kasi hindi ako sanay na mag-usap at mga kausap ko ay nasasaktan pang kinukusap ko. Doon ako natatakot kasi nakikita ko na talaga first hand like, man, your words are real powerful.